Hi, good morning mga madam. Ah, ngayon pala mga madam ay nakabihis na po ako. Sobrang laki pala ng damit ko na to mga madam na Forever 21. Ayan oh. Lord. Size L to XL naman siya. Pero yes, maluwag na. Dapat pala sa akin ngayon kahit mabigat ako M. Depende kasi yun sa klase ng damit. So, yan ko muna i-move. Ayan. Pasensya lang kayo sa ating vlog ngayong araw mga madam kasi putol-putol eh. Yun na nga, mag-share lang ako ng story. Mag-share ako ng about sa ating health. Nasana ba yung lipstick kong putol? Mag-lipstick mo na ako, sobrang putla ko naman. Uy, parang akong basta uwi ako ng bahay, malikabok masyado yung bahay, nangangati ako mga madam. Hindi naman sa maarte. Allergic lang talaga ako mga madam. Hindi ako maarte mga madam, kung alam nyo lang. Hindi ako kagaya ng iniisip ng iba. So, ano lang talaga ako, pinanganak na sensitibo ang mga balat. Madaling kagiron mga madam. Pero pag sa bukid ako mga madam, dati kasi lagi akong sa bukid, di ba? Nangangahoy ako mga madam. Yes. Dami kong kagat. Tapos maging na yan siya, maging wound na yun. Masambar na ba mga madam? So ito pa lang aking lipstick, no? Ayan, wala na mga madam. Mag-lipstick lang naman ako mga madam pag lalabas ako. Kaya yan, ilang taon na ba to? Sobrang tagal na nito mga madam, magic lipstick. Ito lang kasi ang hiyang sa akin. Mayroon pa namang hiyang na iba. Hindi ko lang kasi natatry yung ibang product. So yes, ang ating damit ngayon ay Forever 21. So sinusuot ko siya kasi matagal na siyang nakastock sa lagayan. Hindi ko siya nasusuot. So, hindi halata yung aking. Pero malaki pa rin ako mga madam. Kasi itong damit na to is large. To XL siya. Kailangan ko mag-diet. Kailangan ko mag-exercise talaga. Yun ang advice talaga ng doktor. So yes, for Doc Ryan pala, Doc, hindi talaga hindi, sinabi ko na sa doktor na about sa gamot na nire-recommend mo sa akin. Sabi ng doktor, wala silang stock. Tapos, wala silang ganun doon kasi sobrang mahal noon. Nasa public lang kasi ako nagpa-doktor. Sa private lang po daw mayroon noon. Pero hindi daw sila sure kung saan banda. Dito kasi sa city, sa Kuta Kinabalu, mayroong tatlo yata yung hospital na private. Jesselton, Glen Eagles, KPG. So, yun po ang mga hospital na private dito, tatlo. So, never pa ako nakapunta sa mga gano'n na mga hospital. No, private po yun. So, hindi po tayo basta-basta maka-inquire doon o magtanong na mayroon ba silang ganong klaseng gamot. So, sabi naman ng doktor ko, mayroon yan sila kasi private sila. Actually, ginagamit po daw yun sa mga obese na sobra. Pero ako naman daw, normal lang naman daw yung aking katawan. 70 kilos po ako ngayon guys, yan. Level naman daw yung katawan, wala naman daw akong balging, ganun. Yung mga sobrang taba-taba daw, yung anak ko siguro, kasi mataba masyado yung anak ko, nasa 90s kilo. Kahit nag-diet na siya. Pero ako naman daw, pantay naman daw yung pagtaba ko. 70 kilos na ako ngayon, na dapat sana na timbang ko ay 55 kilo lang or 50 like that. Pinakapayat na yung 50 sana sa akin. Tapos, kung napapansin nyo, yung may i-attach ko nitong picture, nung 9 years ago na medyo blooming tayo guys, mukha tayong dalaga guys dahil wala akong iniisip noon kasi kumpleto po ang aking pamilya noon, aking mama, hindi pala kumpleto, wala na yung papa ko noon. Masaya pa kami noon kahit wala kaming pera, so wala akong ibang iniisip sa sarili ko is na magpapaganda, magpa-sexy. So nagji-gym po ako noon guys, so I'm 53 to 55 kilo lang, ganun, nangangati talaga ako. So yes, sabi ng doktor, Doc, hindi daw natin masasabi na hiyang sa akin kasi depende din daw yun sa ating reaction ng katawan. So sabi naman ng doktor, pag magpa-inject ka noon once a week yata, yung sinabi niya once a week, mahal daw masyado, depende daw, nasa 500 to 900 ringgit. So inisip ko, oh my God, pag ganun ang presyo, well, hindi pa naman sure yung doktor kasi aga-aga lang, estimated lang naman nila yon. Tapos, sabi ng doktor, hindi daw basta-basta makapag-meet or makapag-ask doon sa pharmacy, pero kapalag ko yung mukha ko guys, kung may time talaga ako na makapunta sa pharmacy ng private hospital ha. Pag may time talaga ako na makapasok ng private hospital, pupunta ako sa pharmacy, magtanong talaga ako, pag may time lang. Pero sa ngayon, wala pa akong time. So, yun ang sabi ng doktor. So, sabi ko, pagpapayat na ba ako, doktor, pag magamit ako noon, pwede na ba yung tigilan? Sabi niya, well, you can stop, but if you stop it, and then you go back to your normal eating habit na walang pakialam, pinakain kung anong pwedeng kainin,
tataba ka. So, kailangan pa rin ng exercise. Ganun ang sabi ng doktor. Sa ano ko ngayon, guys, wala talaga akong exercise. Kaya ako naging ganito. So, since kasi naging nag-pandemic naman talaga, guys, wala na akong pakialam sa hitsura ko. Siyempre, tumatanda po tayo. Hindi kagaya ng 20s, 30s natin, di ba? Blooming. Pero may iba naman, pagdating ng 40s, nag-blooming. Nung nasa 20s, 30s pa sila, haggard-haggard, walang, hindi blooming. So, nung dumating ng 40s, 50s, saka nag-blooming. Ako naman, nung dumating na ako ng 40s, ang dami kong problema kasi, nung since naging 38 ako, sobrang daming problema. Sunod-sunod po yun. Since nung pandemic, guys, sunod-sunod po yung problema na ako lang halos ang pumapasan sa problema. Kasi lalo na yung financially, lalo na yung emotionally, nandito tayo sa ibang bansa. Wala akong ibang mapagsabihan, kundi sarili ko lang, kundi kayo dyan. Minsan kung magkapag-vlog ako. So, mahirap para sa akin. So, I was experiencing depression na hindi alam ng lahat. Ako lang ang alam sarili ko. Kasi alam ko yun. Naiyak man ako eh. Nung time kasi na yun, guys, ay na-depress po talaga ako. Iba yung depression, no? Postpartum depression. Iba yung naranasan ko rin yun. Since nanganak ako, until nagkaroon ako ng 2 anak. Pero nung first na anak ko, naging okay ako kasi nagkaroon ako ng peace of mind noon. Ano ba yan? Iyak na ako, guys. Naghuot ng akong sipons kong ilaw. Yes. Tapos, nung nawala ang mama ko, daming problema. Nagkaroon ako ng depression sa negosyo. Na-scam ako, nagkaroon ako ng depression, pero hindi ko lang sinishare sa inyo. Hindi ko rin sinasabi sa pamilya ko, pero siguro ramdam nila dahil sa pagbabago ng aking physical na anyo. At saka hindi na ako kagaya dati na umalis ng bahay, kailangan na nandun yung makeup. Yes, sinasabihan ako ng asawa ko, hey, you go to make your eyebrow, kasi napapansin niya ako na hindi ako masaya. Sabi niya, you go to make your eyebrow, enhance yourself. Ganun ang sabi niya. Sabi lang naman niya. So, yun, support naman si Mister. So, ayun, unti-unti ako bumalik. Ang pinakamabigat lang talaga na depression na naranasan ko, guys, nung mawala ang mama ko, tapos, pagbagsak ng aking online business na ukay-ukay, well, hindi naman talaga malaki yung business na ukay-ukay ko, guys, kasi during pandemic lang naman ako nag-ukay-ukay. Pero, yes, alam niyo yun, na maraming mga negative people sa paligid mo, sinisiraan ng negosyo mo kasi siguro ayaw nila kumikita ka, ayaw nilang masinso ka. Pero sa awa ng Diyos, so dahil sa negosyo ko na yun, nasuportahan ko yung pangangailangan ng pagkawala ng mama ko, nakatulong ako. At saka, yung during pandemic, mahirap talaga ang kitaan, so at least nakatulong din. Then, hanggang nagkasakit ako. Hanggang nagkasakit ako ng, ito na, yung diabetes, na lumala po yung diabetes ko kasi hindi ko pinapansin. So, nung tumaas yun ng sobra, na hanggang kahit pagyuko ko lang, pagod na ako, nahihilo na ako, gabi-gabi, hindi ako makatulog dahil ihi ako ng ihi. Yan po ang talaga ang sign na mataas yung sugar mo, na may diabetes ka. Tapos lagi kang nauuhaw, kahit kainom mo lang, uhaw ka ng uhaw, tapos ihi ka ng ihi, lalo na paggabi. So, tapos nagdadry po ako, yun, hanggang na-realize ko na, hindi naman siya as in worse na depression, guys. Hindi naman iyak lang ako ng iyak. Minsan hindi ko alam anong dahilan. Iyak lang ako, tapos naubos yung pera ko, tapos na-scam pa ako. After that, as inconsistent po yung nangyayari. Pagkawala ng mama ko, yung business ko, sinubok ang business ko, maliit nga na business, sinubok pa. So, yun, nawala yun, nahinto ako kasi may nagkasakit ako, hininto ako. Pero pwede ko namang balikan yun anytime kung kaya ko na, kung nandito na ako sa bahay. Hanggang nag-pray ako kay God, sana magdubli yung pera ko para mabawi ko yung nawala. Na-scam ako ng 2 beses. 2 beses ako na-scam. Malaking pera, guys, ang nawala sa akin. Yung ibuong ipon ko nawawala. Tapos, lastly, nung nirarab po ang bahay namin, dito pinasok po talaga, hinahalughog lahat ng gamit. Nawala yung ipon ko na pera sana. Tapos, cash kasi yun. Tapos, mga alahas ko na malaking halaga din pag isasanla talaga, guys. Marami-rami na din kasi naiipon ko yun. Yun, ang dahilan ng aking depression. So, nag-pray pa rin ako kay God, God, give me more strength para po babalik yung aking sigla sa paghahanap buhay kasi may mga anak akong umaasa. So, yun. Sa awa ng Diyos, guys, nag-start ulit ako ng caregiver. So, hindi po biro ang magkakaroon ng depression, guys. Kaya, lalo na yung mga kababayan natin na sa ibang bansa na walang support, kahit challenge lang ba na salita galing sa mga kapatid. Kasi hindi nila alam. Pero yung mga kapatid ko, wala eh. Wala. Sarili lang din nila, iniisip nila. Puro sila, kay ate. Kasi si ate, alam nila, matapang, alam nila, palaban. So, yun ang alam nila. Pero deep inside, lugmok din ako. Palagi akong lugmok. Pero yun na nga.
Yun na talaga yung personality ko talaga na lumalaban ako sa mga hamon ng buhay. Kasi mula pagkabata, ganun na yun eh. Sanay ako sa hirap. Sanay ako sa maghahanap buhay. At the age of 5 years old, marunong na po ako maghanap ng pera sa pagbibinta. So yun po talaga yung pinaglakihan ko. So I am a risk taker. Ganun ako. So yun, ang pinakadagot po talaga ng pinakamahirap po sa akin. Yung pagkawala ng mama ko is normal lang naman yun. Pero ang masakit lang kasi doon, hindi siya nauwi sa Pilipinas dahil sa kakulangan ng pera. At saka bawal din nung time kasi nagkaroon po siya ng COVID. So si mama ngayon na nasa Dubai pa rin nilibing. So kumbaga abroad pa rin siya. Tapos, pangalawang pinakamabigat sa akin talaga guys is yung na-scam po ang aking pera. Na sana ini-invest ko sana sa maling paraan. So hindi ko kasi alam. Tapos kakilala ko lang din ang pinag-pray ko na lang talaga guys. Pero kahit malinis po lang ang konsensya na niya, kasi yun ang sabi niya, wala daw siya kasalanan, ginagamit lang daw yung Facebook niya, na-scam daw, na-hack daw, ay ewan ko. Nag-video call pa kasi kami noon, kasi hindi ko alam na scammer na pala yun. So mga matalino, mag-ingat-ingat po tayo sa mga scammer guys. Malaking pera po talaga ang nawala sa akin, hindi lang 100k. More than, kasi twice po akong na-scam. So that is kaya that is the lesson talaga na wag na talagang mag-invest. Ayaw ko na talaga ng ganun. Kasi nasasayang lang yung ating pera. So yes, samahan niyo muna ako guys maglakad. So bago natin ang ating vlog for today, no? So mag-video lang tayo, mahaba-haba kunti ito. Mag-video tayo doon sa labas na magbili. Pero nakikita niyo naman, magbili lang ako ng breakfast guys. Tapos baunin ko doon sa work ko. Kasi babalik na po ako ng work mamaya, alas 8. Pagkatapos ko dito kasi nag-washing pa po ako guys. Sampay ko pa. Kaya yun po, oras ko ay ano ba yan? Anong oras na ba? 6:45 po ang oras ngayon. So may time pa ako. So nakapagwalis-walis na po ako dito sa buong bahay, sa taas, sa mga kwarto. Binalisan ko lang, hindi ko minamak. Malikabok talaga ang bahay guys. Grabe. Pero hindi ko alam bakit. Kahit araw-araw ako nalilinis ito, malikabok pa rin, magulo pa rin. Pero dahil wala ako palagi dito sa bahay, hindi ko sila palagi nasusundan sa paglilinis. Namumula na yung ko. Hindi ko, kasi busy din si Mr. Minsan umuwi siya ng bahay, nagpapahinga, ganun. So iba pa rin pag may nanay sa bahay guys. So yes, laban lang talaga tayo sa buhay guys, no? So ganun talaga ang buhay, kailangan talaga matapang tayo, kailangan natin bumabangon kung bumabagsak tayo. So ganun lang, laban lang. Habang may buhay, may pag-asa po talaga ang lahat, no? So ngayon, i-close ko muna ang light kasi lalabas tayo, pupunta po tayo ng highway. Ang dami ko na kasi chika sa inyo. Wala akong may ibang magbablog ngayon guys kasi pag sa labas naman ako magbablog, ano ba yan? Ang hirap talaga pag tayo ma-depress. Hindi madali. Pero wala po akong iniinom na gamot ha, sa magtatanong ha. Wala akong iniinom na gamot doon. Ang inaano ko lang talaga ay nagre-refresh lang po talaga ako ng aking mind. Na parang nag-adjust po ako guys. Na para po ako, mag-okay ako. Ginagawa kong inspirasyon ang mga anak ko, mga kapatid ko. Pero minsan kasi, iba talaga pag magpamilyado na, no? Wala nang pakialam yung mga kapatid mo, kundi sarili na nila yung pinakialaman nila eh. Kaya hindi din sila makatulong guys, kahit sabihin ko sa kanila, hindi din, kasi may sarili din silang problema. Kahit i-share ko sa kanila, pero napansin ako ng kapatid ko dito na, may kapatid kasi ako dito na isa guys, napansin niya ako na stress ako. Sabi niya sa akin, stress, magdagwete, oy, ganun, sabi niya sa ako. So yun. So ngayon laban lang talaga tayo guys kasi tuloy ang buhay. Nahirapan ako sa itong kalisin nito guys. Kaya muna, mamaya natin, tuloy-tuloy natin. So yan na guys, labas na po tayo ng bahay. Ay naku, Diyos ko Lord. Ay naku, hindi pa naman ako nagpanty liner. Naihi tuloy ako.